what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Box TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan. At ito po, no, hindi ko alam kung ito ay anong klaseng balita to mga kababayan. Kung good news o bad news mga kababayan. No, dahil si Kitty Duterte huhulihin po, no, ng mga kapulisan ba? Nako, grabe Huhulihin nga ba itong si Kitty Duterte dahil sa pagpapakalat ng fake news mga kababayan? Well, yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At pakiclick na rin po ang notification bell para ma-notify kayo sa mga latest video uploads natin. At guys, nire-request ko lang po sana, aking inihiling sa inyo na paki-follow din po yung ating FB page. Nandiyan po sa ibaba yung link mga kababayan. Okay? So, eto mga kababayan ngayon ang ating pag-uusapan. Kasi nitong nakaraan, no, nagpakalat nga po, no, o kumalat ang balita na kung saan mga kababayan ay i-raid daw, no, ang bahay ng dating Pangulong Duterte diyan po sa Davao. Okay, at di umano, no, tumawag daw po itong si Kitty Duterte sa isa sa kanyang mga followers, no, sa mga supporters na mga Duterte diyan po sa Davao. At dahil nga po diyan ay nagkagulo po sila, mga kababayan, no? At talagang nagkumahog sila na pumunta doon sa bahay ng dating Pangulong Duterte para magbantay, no, kung sakaling may darating po na raid, okay? So ano sa palagay ninyo, no? Naglabas na kasi ng statement ang PNP na kung sino man ang nagpakalat o may pasimuno, no, ng information na ito, no, mga kababayan, ay huhulihin o kakasuhan po ng PNP. Okay, so paano yan? Nanggaling po yung tawag kay Kitty Duterte. Diba? At may nalaman daw sila, no, na magkakaroon daw di umano mga kababayan ng raid doon sa bahay ng dating Pangulong Duterte. Epekto nga ba yan mga kababayan? At isa pa doon na masaklap doon mga kababayan kasi sinabi rin ni Congressman na Pulong Duterte na kung saan mga kababayan meron din daw mga dumating, no, na mga police, no, from CIDG at PNP staff, no, na kanila raw kinukuha yung mga pangalan, no, kung sino yung nag-utos siguro sa kanila, no, pinabulaanan din po yan ng PNP. No, so ito yung balita muna mga kababayan na ating alamin na yung pagtawag po ni Kitty Duterte doon po sa kanilang mga followers, no? Kaya nagkagulo sila doon sa Davao. Panoorin muna natin to mga tol. Para merong konteksto, no, yung ating pagbabalita. I'm very, very mad. Because why does it have to be like this? Alam mo yon? But I am very proud na mas in ordinary Davaoenyo, I woke everyone up. Because that's what Kitty said, call for help. And the only thing that I can do and I can think of was just go live and ask for help. Ako, baka madamay ka rin, tol. No? Kasi ikaw yung ikaw yung tinawagan ni Kitty, no? So pag nag-imbestiga, damay ka ron. No? Kung yung baka tinawagan o kung yung pagtawag sa ni Kitty Duterte ay legit ba? No, baka mamaya ilaglag ka niyan. Baka sabihin ni Kitty Duterte, hindi ako tumawag sa iyo. Oh, yari ka, lagot ka. Ayon kay Paulo, nakatanggap umano sila ng tawag mula kay Kitty Duterte na humingi ng tulong sa mga tao. Alam mo yung sa boses niya talaga na she was really scared. But she was trying her best to stay calm. Kami, I knew that was something serious. And the last thing I said to her, na Kitty, I got you. Yun yung mga kababayan diba? So siya yung tinawagan ni Kitty or nag-info sa kanya si Kitty. Tapos siya yung nag-live, mga kababayan, para magtawag ng mga tao o mga mamamayan ng Davao
para magpunta, no, yung mga kapwa niya supporters doon sa bahay ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. 'Di ba? Pero pinabulaanan niyan, mga kababayan, no, ng PNP. Okay? At iimbestigahan na daw, no, ang nagkalat ng faking information tungkol po sa raid sa bahay, no, ng dating Pangulong Duterte. Nako po, yari kayo. Ito ba, mga kababayan, ay isa sa mga gimmick lamang? Ewan natin, no? Hindi ko na rin masabi yung mga yung mga ginagawa nila, mga kababayan, no? Parang ang kalat. Ilang masasabi ko. Ang kalat, sa totoo lang, no? Agad kami nagsagawa ng aming coordination at validation sa aming mga units at nakita po namin, nakausap na namin ang ating SCIDG and Special Action Force and wala po silang impending operation. Wala daw pong impending operation, taliwas doon sa sinasabi ni Congressman Pulong Duterte, no, na may pumunta raw o dumating sa Davao, no, na mga CIDG, operatiba ng CIDG at Special Action Force. Diba? So, saan ang galing yung information na yun, mga kababayan, no? Sa bahay po ni FPRD sa Doña Luisa. Kaya immediately na-determine namin na ito ay isang false information. False information lang, mga kababayan, no? Ginulo lang nila yung mga mamamayan doon. Nanagot sa batas ang sinumang may pakana sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Sa umano'y gagawing search sa mga bahay o pag-aari ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Davao City. Yun, mananagot sa batas, mga kababayan, no? Yung nagkalat ng maling impormasyon. No? Kung babalikan natin yung balita kanina sa isang video natin pinalabas, no? Si Kitty Duterte yung tumawag doon sa isang supporters. At yung supporters ngayon ang nagtawag, no, ng mga tao. No, yung mga kapwa nila supporters para pumunta doon sa bahay ng dating Pangulong Duterte dahil ang sabi nga daw, no, magkakaroon ng raid. Di ba? So, nako, paano to? No, iimbestigahan si Kitty, ikukulong si Kitty, ganon. Kasi sa kanya nang galing So yung tumawag ganun ba mangyayari dito, mga tol? No? Ano sa palagay ninyo, no? Na nagdulot ng pangamba sa publiko. Ayon sa Police Regional Office 11, hindi nila ipagsasawalang bahala ang mga gawaing katulad nito na makakagulo sa peace and order sa Davao City at sa buong rehiyon. Ito na ang pangatlong beses na naranasan dito ang parehong estilo ng pagpapakalat ng peking impormasyon. So, hindi lang pala minsan, no? Hindi lang isang beses. Hindi lang 2, 3 beses na, pangatlo na, mga babae. Ng PRO 11, posibleng ito ay taktika lamang o paraan para magdulot ng kalituhan sa mga tao, lalo na't palapit ng palapit ang halalan. Miyerkules ng gabi nang kumalat sa social media na may gagawin umanong raid sa bahay ng dating Pangulo, kaya agad na dumagsa ang mga taga-suporta sa kanyang bahay upang magbantay. Paglilinaw ni PRO 11 Regional Director Victor Leon Rosete, walang koordinasyon sa kanilang opisina at wala ring deployment ng Criminal Investigation and Detection Group at Special Action Force personnel tungkol dito. Nako, may nauto na naman sila. Well, yung yung mga DDS supporters may nauto na naman kayo. Kawawa sa inyo. Ganyan nyo lokohin yung mga kasama ninyo, yung mga followers ninyo, no, na mga kapwa ninyo DDS supporters. Ganyan ninyo, lokohin, no? Ano yan prank. Na prank nila. Mag-iimbestiga ang PRO 11 at mangangalap ng impormasyon at ebidensya para mapanagot ang may pasimuno. Nagbigay na agad ako ng guidance sa aking mga kapulisan, sa ating mga units to conduct an in-depth investigation on this matter. At alam naman po natin na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay online ay maaaring maging liable sa ating batas
At ito po ay isang serious offense sa ating Philippine law. Sa proseso ng investigasyon, makikipag-ugnayan ang pulisya kay Congressman Pulong Duterte No. na unang naglabas ng pahayag ng pagkadismaya sa naturang insidente. Ayun na nga di ba? Naglabas agad sila ng statement, di ba? Tapos nadismaya raw sila, bakit ganito, bakit ganyan. Tapos false information pala. Di ba? So, yung mga tao, nagugulo yung isip. Oh, so, yan yung sinasabi natin sa inyo, mga kababayan. No? Especially do sa mga DDS supporters. No? Kumpirmahin nyo muna. No? Sayang yung oras at pagod ninyo. Imagine ninyo, nagpunta kayo doon, tapos wala naman pala. Di ba? Kumpirmahin nyo muna. Totoo ba? Yun ang mahirap kasi, yung mga binibitawan yung mga information na ganyan. Di ba? Alam nyo naman na magulo ngayon. Di ba? Yung sitwasyon, lalo na sa politika. Di ba? Mag-isip-isip muna kayo. Huwag kayong basta-basta nagpapaot. Ayon kay Rosete, sa ngayon ay walang umiiral na search warrant sa bahay ni dating Pangulong Duterte. Search warrant? Wala pong search warrant. Wala po. False information nga po yan. Ang naamin lang po is, wala naman pong violation why we will conduct any operation. Kahit magsabi kami na hindi kami magbibigay kami ng assurance na walang operation, pero gagawa sila ng violation, then, by all means, we will conduct operation. Sa kabila nito, tiniyak ng PRO 11 na handa ang kanilang hanay para tiyaking payapa, patas at maayos ang halalan ngayong May 12. Gladys Tuwag. Yan mga kababayan. Di ba? Sa halalan yan. Konektado yan mga kababayan. No? Konektado yan sa mga nangyayari ngayon. Konektado yan sa nalalapit na eleksyon. Di ba? Konekta yan Kasi may mga taong gustong magkagulo. No? May mga taong gustong guluhin mga kababayan. No? May mga taong gustong guluhin ang eleksyon. Diba? Yun lang, ganun lang kasimple yun. No? Kaya kayo, huwag kayo nagpapa-auto basta-basta. Okay? Ngayon ay pag-uusapan natin, no, itong isang medyo maselan lang naman po, no, na balita, mga babayan, dahil di umano, ito pong si Congressman Paulo Pulong Duterte, no, ng Davao City, mga babayan, ay di umano, nambugbog daw po ng isang bugaw, no, diyan daw po sa Davao, mga kababayan. At sabi nga po dito sa balita, mga kababayan, ay viral ngayon daw ito sa social media, no, ang pagkumpronta ni Duterte sa lalaki sa loob ng isang bar, mga kababayan. At sabi nga po dito, isang criminal complaint ang isinampa laban kay Duterte nito lamang Biyernes, May 2, mga kababayan, dahil sa mga aligasyon ng physical assault, no, at grave threats o pananakot, mga kababayan. Okay? So yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, mga kababayan, no, grabe. Ano ba itong balita na to, mga kababayan? Anong masasabi ninyo dito, mga kababayan, no, na di umano, no, pati bugaw, binugbog na itong si Congressman na Paulo Pulong Duterte, mga kababayan. No, kayo po ba ay naniniwala sa balita na to, mga kababayan? Okay, so may nabasa ako sa comment section at ang sabi, wala naman daw CCTV, yung isang nabasa ko. No? At sabi naman dun sa isang comment, no, wala naman daw binugbog doon po sa video, mga babayan. No? So mamaya, aalamin natin at pag-uusapan natin yan. Okay, so sa ngayon, eto muna, mga babayan, yung video, no, na sinasabi nila, ipapakita ko muna sa inyo. Alright, let's go. Okay, sabi dito, babala, sensitibo ang nilalaman ng video. So kung ito makikita natin dito, mga babayan, no, na medyo blurred lang pero sinasabi nga na si Davao City Congressman Paulo Duterte daw po,
no, yung isang lalaki dito at siguro itong isang lalaki dito yung sinasabi na nagbubugaw daw po. No, alam niyo naman po kung ano ibig sabihin no nagbubugaw at kung ano trabaho siguro niyan, ano. Okay? Kaya ito po yung video na yun, mga kababayan. Kaya lang, dito sa video na to, mga tol, mga kababayan, hindi lang natin makita yung mismong oras at yung mismong araw, no? Kasi usually sa CCTV may mga oras yan at saka may araw, mga kababayan, no? Na inambahan niya, mga kababayan, no? Ni sinasabi nilang si Congressman na Pulong Duterte daw, inambahan yung lalaki. Grabe, talaga napayuko yung lalaki sa takot, no? Ito yung sinasabi na hinedbat daw at dito, makikita ninyo dito yan mga tol, na inano ng ulo. Kung mapapansin natin, merong may hawak dito, no, si Congressman Pulong Duterte. No, may hawak po siya, mga kababayan. So, doon na naputol yun at sinasabi nga po, mga kababayan, no, dito sa balita na to. Okay, so ito nga po yung sinasabi dito sa balita na to, mga babayan, no. Ito yung parang text report niyan, no. Isang criminal complaint ang isinampa laban kay Duterte, no, netong Biyernes, Mayo 2, dahil sa mga aligasyon ng physical assault, no, at grave threats daw, mga babayan. Ang kaso na isinampa ng 37 anyos o taong gulang na negosyante ay nag-ugat sa isang insidente, no, sa bar sa Davao noong February 23, 2025, mga babayan. So noong February 23 pa daw po. No, at ayon nga po, no, doon sa salaysay ng biktima, no, naganap ang alitan dakong alas 3, no, ng madaling araw sa isang bar. Okay, so hindi raw niya alam kung ang dahilan kung bakit siya ginulpe, inedbat, pinagmumura at binantang yun nga, no, tetigiin ni Duterte, mga babayan. Inundayan din daw siya nito ng saksak sa kadahilan ng nasobrahan po sa pag-iinom si Paulo Duterte at siya ay nalasing, no, nalasing daw, mga babayan. O yun yung sinasabi natin kanina na parang may hawak, no, si Congressman Duterte dito. Bago nito, nagpasama raw sa kanya si Duterte na magbar at sinabing bigyan ng babae, no, ang mga bodyguard. Nabigyan daw niya ng babae ang 2 bodyguard at isang driver ni Duterte, no? At nalaman nga po, no, ni Paulo na may isang bodyguard ang hindi nakasamang lumabas dahil hindi naakuha, no, hindi naakuha ng babae, mga tol. Okay, so grabe, no? Imagine ninyo yun. Congressman, no, tapos ganun yung ginagawa nila. Okay, so matapos daw nun ay binayaran na yung 3 babae. Ngunit yung pang-4 daw na babae ay na hindi na ilabas, no, binigyan ng 1,000 lamang, sabi dito sa report. At nagtanong ang babae kung bakit ganun lang.
no, ang bigay sa kanya at doon na daw nagalit. No, ito nga si Congressman na Pulong Duterte, mga babayan, dahil sa galit at kalasingan ni Paulo Duterte ay ako ang nakita niyang pagbuhusan ng galit. Okay? So kaya siguro ito sabi dito mga babayan, yung makita ng bodyguard na may CCTV, no, ay agad pinapatay niya ang CCTV ng lugar at doon na ako na-corner. So yun mga babayan, bakit hanggang doon lang yung CCTV, no, naputol na doon mga babayan. Di ba? Yung mga nagtatanong, bakit wala naman daw nakitang binugbog? Pero kitang-kita, hinedbat, no? Hinedbat ni Congressman Duterte, yung lalaki. Di ba? So pagkatapos daw nito, na halos 2 hours niya ako sinaktan. No, sa loob ng bar, suntok, sampal, tadyak ang inabot niya daw, no, dito kay Duterte. Okay, so pagkatapos daw nito ay binayaran siya ni Duterte sa kada suntok, sampal at sipang inabot niya. Halay niya. Umalis, tapos doon umalis na raw, no, at bumalik na raw po doon sa Woodridge, mga babayan, no, na nalaman ko ito dahil sa nagsabi siya na ako ang magbabayad ng pera para sa nakasama o nakaanuhan ng mga babae. Kung hindi ko raw babayaran ng babae ay ako raw ang kanyang titigiin at hahantingin daw. Yun sabi ng biktima, mga kababayan. No, grabe. Ano masasabi nyo dyan, mga kababayan? Well, ito honestly para sa akin lang. Well, siguro sa lahat naman, no, kung kayo, no, kung kayo ay nasa posisyon, no, kung gusto ninyong bigyan ng pagkakataon yung mga tao ninyo na mag good time, well, siguro hindi sa paraan na makakasama kayo, ano? Agaya niya, nagka-problema pa kayo. O ano masasabi niyo dyan, mga kababayan? Pangulong Bongbong Marcos, no, ipapa-impeach daw nila VP Sara, mga kababayan. Dahil daw po, no, sa pagpapakulong dito kay dating Pangulong Duterte sa ICC. No, sinasabi nila, mga kababayan, na yun daw pagdadala, no, pag-surrender, no, dito sa dating Pangulong Duterte sa ICC, mga kababayan, ay impeachable offense daw. No, yun yung kanilang mga sinasabi ng mga kaalyado nila, mga babayan. Pero, no, yung bang mga confidential funds, hindi ba impeachable yon? Yung mga nag-receive ng confidential fund, mga kababayan, na kung saan, no, wala man lang mga dokumento. Ibig sabihin, kagaya niyan, no, merong mga team chichirya dyan. Diba? At kung ano-ano pang mga pangalan, no, yung sumulpot doon sa mga nag-receive, mga kababayan, no, netong mga confidential fund na ito na hindi maipaliwanag. Diba? Napaka ewan ko lang. Alam niyo yun? Wala na silang lusot, wala na silang maibato sa ating gobyerno, mga babayan. Kaya ang gusto na lang nila, ipa-impeach ang ating Pangulong Bongbong Marcos dahil po, no, sa pagpapakulong o pagpapaaresto, no, dito sa dating Pangulong Duterte, no, na may kinakaharap nga po, mga babayan, na kaso, no, dyan sa ICC. At maliwanag na kahit anong gawin nila, mga babayan, no, pasok na pasok dahil inexplain na po yan. No, na yung mga nangyari na yon, no, na mga noong panahon, no, nang sila nakaupo, no, diyan po sa war on drugs na yan na kanilang ginawa, pasok na pasok po doon sa taon bago umalis ang Pilipinas sa ICC. Diba? May mga ebidensya, diniscuss yan, diba? So bakit kayo magagalit? Bakit nyo sasabihin na illegal yung pag-aresto? Yung bang mga confidential fund na hindi nila ma-explain, no, hindi ba illegal yon? Hindi kaya yun ang mas impeachable, yung mga nawawalang pera na yon? Diba? Yung pera ng taong bayan, yung pondo ng taong bayan na ang laki-laki ng halagang nawala. Na hindi mo malaman kung sino yung nag-receive, no? Mga chichirya at kung ano-anong pangalan. Diba?
So ito, pakinggan natin itong balita na to dahil ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ay hindi po nababahala dyan. Diba? So, pero syempre bago ang lahat, bago natin umpisahan yan, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Shoutouts po dun sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyo. Don't forget to click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. At paki-follow na rin yung ating Facebook page. Nandiyan po sa ibaba yung link. Maraming salamat po sa inyo. Alright. Oy, konti na lang ha. Grabe, magti 300,000 na tayo. Salamat po sa mga subscribers natin dyan. Baka hindi pa kayo nakasubscribe. Please naman po. Maraming salamat po sa inyong suporta. Alright, so huwag na natin patagalin to. Umpisa na natin. Let's go. So ang tanong kung nababahala ang Pangulo, hindi po. Hindi daw nababahala ang Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment no, na sinasabi na itong kampo nila Vice President Sara Duterte, mga kababayan, doon sa pagpapahuli, no, pagsuko, no, o pagpapakulong ng administrasyon sa dating Pangulong Duterte doon po sa ICC. Di ba? Hindi natatakot. Di ba? Dahil alam ng Pangulong Bongbong Marcos natin no, na wala siyang nilabag na batas. Di ba? Eh sila nangangarag na sinabing papa-impeach kung ano-ano na sinabi nila. Di ba? Ang dami na nilang ang dami na nilang ngal-ngal, ang dami na nilang dak-dak. Di ba mga kababayan? Ano-ano na rin kanilang mga pinagsasabi. No? Lahat na, dinamay na nila, pati yung Pangulong Bongbong Marcos na sinabi na dati. No? Sinabihan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang Kongreso, no, ang House of Representatives, no, wag ninyong ituloy ang impeachment na yan, no, kaya Vice President Sara Duterte. Di ba? Natuloy yung impeachment, no, tinuloy ng Kongreso. Ngayon, binanatan nila yung Pangulong Bongbong Marcos, eh siya nga ayaw niya matuloy yung impeachment. Di ba? Kakabanat ninyo ng kababanat eh. Baka umuo na lang itong Pangulong Bongbong Marcos. Sige, pa-impeach nyo na yan. Kukulit itong mga yan eh. Diba? Alam nyo, minsan nakakapikon din yung ganon. Na wala kang ginagawa, no, tahimik ka lang, tapos tinitira ka ng tinitira, binabanatan ka ng binabanatan. Diba? Parang nakakarindi na rin yun eh. Hindi naaalarma si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paniniwala ng ilang mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na impeachable offense ang pag-aresto at pag-turnover sa International Criminal Court o ICC sa former president. Dahil umano ito sa kabiguan na protektahan ng Pangulo ang mamamayan at pagpayag umano na manghimasok ang isang foreign entities sa Pilipinas. Kaya lang kasi, yun nga pong excuse me, no, pinapag-anuan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang mga mamamayan, binabantayan. No, pinoproteksyonan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang mamamayan. Sa paanong paraan? Kasama na po dyan yung pagbabantay ng ating mga Philippine Coast Guard na sinusuportahan niya po, no, dyan sa West Philippine Sea. Dahil kung hindi susuportahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga Philippine Coast Guard natin, yung Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, no, kung di siya bibili ng mga makabagong barko, mga armas, di ba? O, panlaban natin yan sa China eh. Diba? So makikita natin mga babayan na kung paano proteksyonan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang mamamayan, no, yung kasarinlan ng Pilipinas, yung teritoryo ng Pilipinas. Diba? Na hindi ginawa ng nakaraang administrasyon. Hinayaan lang nila, no, na makapagtayo ng mga base militar yung China diyan sa West Philippine Sea. Diba? Kaya huwag nilang sasabihin, no, na walang ginawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos para proteksyonan yung mga mamamayan. Diba? Alam nga naman proteksyonan niya itong si dating Pangulong Duterte kung may nakasampang kasong ganyan na crime against humanity. Diba? Alam nyo, kahit proteksyonan niya yan, kahit sabihin niyang hindi niya isuko yan, matitigil ba yung mga yan, no, sa pag-atake nila sa Pangulong Bongbong Marcos? Hindi. Hindi titigil yung mga yan. Babanatan at babanatan nila yan. Ang gusto kasi nila, mapabagsak ang Pangulong Bongbong Marcos, mapatalsik sa posisyon, no, mapatalsik sa pwesto, para sila yung makaupo. Mga kababayan, hindi na bago yan.
No, nakita na natin sa dating mga ano yan, sa mga nakaraang mga pangulo. No? Yun lagi ko sinasabi. Yung si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., 'di ba? Pinatalsik nila Cory, 'di ba? Para makuha lang nila yung posisyon. 'Di ba? Ang dating Pangulong Joseph Estrada na impeach. 'Di ba? Naupo si Gloria Macapagal Arroyo ng ilang taon. 'Di ba? Ganun yung gusto nilang gawin sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Patalsikin nila, no, sa posisyon, patalsikin nila bilang Pangulo ng Pilipinas para sila yung maupo, no, para sila yung maghari-harian sa Pilipinas ng napakahabang panahon. Ganun lang kasimple yun, mga kababayan. Ngayon, ang sinasabi ko, kung mapapa-impeach nila ang Pangulong Bongbong Marcos, no, hindi na ang magiging senaryo niyan, hindi na siya makakatakbo, no, sa kahit anong posisyon. So, tanggal na siya sa tinik ng lalamunan na itong mga to. Diba? Parang ang nangyari niyan, ginamit lang nila si Pangulong Bongbong Marcos para makaupo sa pwesto. Dahil, bakit kamo? Bakit ko nasabi yun? Na ginamit lang nila ang Pangulong Bongbong Marcos na makaupo sa pwesto. Mga babayan, kung sila ang tatakbong presidente, no, kung sila ang tumakbong presidente ng nakaraang presidential election, mga babayan, 6 years lang silang uupo. Tandaan niyo yan, 6 years lang silang uupo. At wala na sa kanila, sa mga Duterte, ang pwedeng umupo dyan. Diba sino? Sila Pulong Duterte, no, yung mga kapatid. Diba? Baka hindi na sila iboto. Okay? So, kaya nila pinatakbo. No, siguro kaya sila pumayag din na tumakbo si Pangulong Bongbong Marcos dahil baka may plano sila na patalsikin sa posisyon agad. No, patalsikin agad sa pwesto ang Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, para mas mahaba yung termino nila sa pag-upo nila, no, bilang Pangulo ng Pilipinas. Ganun kasimple yung aking naiisip po dyan. No, na baka ganun yung gusto nilang mangyari. Imagine ninyo kung mapapatalsik agad nila ang Pangulong Bongbong Marcos, no, sa kalagitnaan ng kanyang termino, 3 years plus kung tatakbo uli sila, no, sa presidential election at nanalo sila another 6 years, 9 years silang uupo, mga kababayan, sa posisyon. 9 years silang nandyan sa pwesto. No? Ganun ang mangyayari, mga kababayan. Diba? Kaya gustong-gusto nilang patalsikin ang ating Pangulong Bongbong Marcos para mahaba yung panahon, mahaba yung taon na sila ang nakaupo, no, diyan sa posisyon na yan. Diba? Ganun lang kasimple yun, mga kababayan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi nababahala ang Pangulo sa usaping maaari siyang masampahan ng impeachment complaint dahil dito. Hahayaan na lamang din ng Malacanang ang proseso ng International Criminal Court na umusad sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ito ay kahit formal na kinwestiyon na ng kampo ni FERRD ang jurisdiksyon ng ICC. Kung ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process. Let them be. At Diba? Wala na magagawa yung ano natin dyan, yung Pangulo natin dyan. Kung yun yung nadesisyon na ng ICC na wala silang jurisdiction dyan, so be it. Diba? So be it. Bakit sila natatakot? Pwede naman pala sila magsampa ng gano'n. Diba? So be it. No? Yun nga, due process, kasama sa due process yun, na hinihingi nila. No? Pero yung mga naging biktima, no, noong panahon na sila ang nakaupo doon sa war on drugs, naghahanap din ng due process yung mga naging biktima noon. No, so eto, due process yung ibinigay sa kanya. 'Di ba? Pero yung mga biktima noon, walang due process yun. 'Di ba? Yun yung sinasabi nila. Kaya nga sila nagsampa ng kaso sa ICC. 'Di ba? Dahil gusto nila makakuha ng due process na same thing na hinihingi mga kababayan nitong mga DDS, due process. Diba? Tama naman yung sagot dito Diba? Ni Yusek Claire Castro. Diba? Ni Madam Castro. No? Na so be it. No? Ano yan proseso yan Idaan natin sa proseso. Kung wala sa jurisdiction, so be it. Pauwiin nyo sa Pilipinas. Diba? Tapos ang kaso. So ganun lang yun.
Diba ganun lang kasimple yun. Si Kung ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process. Yung process. Let them be. At kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. sa isinumit Diba? Labas na tayo dun. Labas ng Pangulong Bongbong Marcos dun. Kung yun ang desisyon ng ICC, pauwiin si dating Pangulong Duterte, so pauwiin. Diba? So, tapos ang kaso. Diba? So, problema na nila yun. Tsaka, isa pa mga kababayan, hindi naman yung Pangulong Bongbong Marcos ang nagsampa ng kaso sa ICC eh. Diba? Yung dating Senator Trillanes. Bakit si Pangulong Bongbong Marcos yung dinidikdik ninyo? Oh. Nasa ng mga kokote ninyo, mga DDS, no? Nasa ng, ay nako, ewan ko sa inyo. meeting challenge sa pre-trial Nalaso na talaga kayo, nalaso na yung mga pag-iisip ninyo. chamber ng ICC, hinimok ni Attorney Nicholas Kaufman at Dov Jacobs ang ICC na ipatigil na ang proceedings laban sa Okay, sasabi dito, the defense requests the pre-trial chamber find that there is no legal basis for the continuation of the proceedings against Mr. Rodrigo Roa Duterte and to order his immediate and unconditional release. No? Sabi po ng mga council na ni dating Pangulong Duterte. dating Pangulo at iutos ang agarang pagpapalaya dito. Sa isyo naman na maaari umanong makapagpahina sa kaso ni dating Pangulong Duterte ang pahayag ng gobyerno ng Pilipinas na walang jurisdiction ang ICC, sagot ni Yusek Castro. It has been said many times na hindi naman po tayo nakikipag-cooperate sa ICC. Dahil nga po as of now, wala pa pong jurisdiction ang ICC sa bansang Pilipinas. Nel Maribuhok, Diba? Malinaw naman eh. No, na sinasabi ng ating gobyerno, no, na wala tayong jurisdiction diyan. Kaya lang yung Interpol kasi, no, yun ang humuli sa kanya. Yun ang yung nakipag-coordinate dahil doon sa kanyang kaso. 'Di ba? May kaso siya eh. So kaya nandiyan yung Interpol. Yung Interpol ngayon ang nag-surrender sa kanya sa ICC. 'Di ba mga kababayan? Ganun kasimple 'yon, no? Nalalasong kasi yung isipan nito mga DDS na 'to eh. At hindi nyo na maiaalis yung laso na yan sa isipan ng mga yan, mga babae. Huwag na kayong umasa. No, ganyan kasi talaga. Pagka talagang sarado na yung isipan ng mga yan, wala na silang ibang, ibang focus, mga babayan, kundi banata ng ating gobyerno. Parang si Akla, ganyan yan eh. Diba, wala na siyang ibang ginawa, kundi siraan yung Pangulong Bongbong Marcos, siraan yung gobyerno. Wala na siyang ibang ginawa, mga kababayan. Diba, nakakahiya lang. No, yung sinasabi niya nakakahiya na yung mukha ng mga Pilipino. Mas nakakahiya yung kanyang ginagawa na nasa ibang bansa siya, ngalngal siya ng ngalngal. On public pa. Diba, hindi kagaya ng ibang vlogger. O siya, on public talaga. Tapos magtatawag ng people power. Magtatawag ka ng people power, Akla. Tapos ikaw nasa ibang bansa. Ang maganda niya, pumalik ka ng Pilipinas, dito ka magtawag ng people power para makita natin, no? Harapin mo yung mga kaso mo. Hindi yung nandiyan ka sa ibang bansa, nandiyan ka sa dahig, magtatawag ka ng people power. Sino isinalang mo? Oh, yung mga uto-uto ng mga DDS? Ha? Tatawag ka ng people power? Sino yung mga nando doon? No, sino yung mapapahamak doon? Sino yung uhulihin ng mga pulis doon? 'Di ba? Hindi ikaw, yung mga nando doon na nauto ninyo sa people power nyo. Oh. Ay nako, wag kayo nagpapaniwala diyan kay Akla. Yung kaso nga niya rito, di niya maharap eh. Papaniwala pa kayo diyan. Etong naging pahayag, mga babayan, ng ating Vice President Sara Duterte na kung saan kung titignan natin mga babayan, parang sobrang napaka-bitter mga babayan. No? Grabe. Actually napanood ko tong video na to, itong balita na to mga babayan. Parang ang feeling ko, no, parang nilalason niya, no, yung mga isipan ng mga mamamayan, ng mga Pilipino, mga babayan. Parang gusto niya sabihin na huwag kayong magtiwala, no, diyan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag kayong magtiwala sa administrasyon.
No, parang yun nakikita ko. Well, ito opinion ko po, no. Depende kung ano yung pagkakaintindi niyo, no, dito sa balita na to. Okay, so i-share ko sa inyo yung balita na yan, mga kababayan. No, pero kasi parang natatawa na lang ako, no, doon sa mga naging statement niya dito, lalong-lalo na doon sa 20 pesos, no, per kilo na bigas. Mga kababayan, talagang hindi sila makamove on doon. Talagang grabe kung paano nila banatan. No, at ginagamit pa nilang anggulo ngayon yan, no, sa kanilang mga campaign rally, mga kababayan, para siraan ang ating administrasyon, para siraan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Parang ganun yung aking nakikita dito, mga kababayan, no? So, yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Uy, shoutouts tayo sa mga bago nating subscribers dyan. Maraming salamat sa inyo. 250 mahigit na tayo, no? Konti na lang, 300,000 na mga kasama dyan, no? Okay, so syempre, huwag niyong kalimutan i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin, no? Para updated din kayo sa mga pinag-uusapan natin, mga kababayan. Alright, so huwag na natin patagalin to at ating alamin at mamaya, no, doon sa mga susunod na video na ating ipapakita, iano natin, no? Kumbaga i-debunk natin, no, itong sinabi ng Vice President Sara Duterte. Kasi parang hindi ko gusto, no. Ewan ko sa iba. No, ito lang yung pagkakaintindi ko rito. Parang parang napaka-bitter lang talaga, mga babae. Talagang gustong-gusto nilang siraan. No, yung magandang adhikain, yung magandang plano ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mabigyan tayo, no, ng magandang serbisyo. Lalo na itong 20 pesos per kilo na bigas. Diba, pinag-aaralan talaga ng ating gobyerno kung paano gagawin yan, eh. Diba, so yung sinasabi natin ngayon, mga kababayan, is pilot run po, yun nangyari sa Cebu. Ibig sabihin, parang paumpisa pa lang. Diba, pero talagang binabanata na kaagad, no, na itong mga nasa kabilang parlor. Kasi sinasabi nila na wala daw, hanggang umpisa lang, ginagamit lang sa kampanya, yung 20 pesos per kilo na bigas na yan. Alam niyo yung mindsetting? No, mindset ba? Mindset ba? Na pinapangunahan nila palagi. Diba? Alam niyo yun, yung ganong strategy na pinapangunahan nila palagi. Lagi silang nag-i-input, no, doon sa isipan ng mga tao. Nag-i-input sila sa isipan ng sambayan ng Pilipino. Ganon yung laging ginagawa nila, mga babayan. Parang advance palagi, no, yung kanilang mga nagiging statement. Pero in the end, mga babayan, may mga sinasabi sila na hindi nagtutugma. Di ba, may mga sinasabi nila na hindi naman na totoo. Di ba? So, ang katwiran na lang ngayon ng mga DDS, ng mga vloggers dyan, ng mga supporters nila para madepensahan yun, ang sasabihin lang nila, no, na, hindi, nabuking na kasi, kaya hindi na nila ginawa yun. Di ba? Nakita niyo yung parang napaka-insanity ng kanilang mga utak, mga babayan. Talagang nalason na, no? Yun yung term, no? Yung parang pwede natin gamitin doon na nalason na yung kanilang mga isipan, mga babayan. Diba? Which is, yun naman kasi talaga eh. Diba? Parang pagka ikaw parang nabudol, may sinasabi. Sino ngayon na nabudol? Yung other term, no, yung nalason, no, yung kanilang mga isipan. Diba? So, panoorin natin itong balita na to, mga babayan. Let's go. Isang pangakong hindi kayang ibigay. Ganito inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang 20 pesos na bigas na proyekto ng kasalukuyang administrasyon. Okay, so sabi niya dito, isang pangako na hindi kayang ibigay pero nagawa na ng ating administrasyon. Nagawa na ng ating Pangulong Bongbong Marcos na umpisahan na sa Cebu, mga kababayan. So ano yung pangako? Walang ipinangako, mga kababayan. Ang sabi ng Pangulo, ibababa yung presyo ng bigas sa 20 pesos per kilo na pag-aaralan, no, titignan kung paano maibababa, no, yan 20 pesos per kilo na bigas at nagawa na nga po yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O ano pa, no, yung problema ninyo, diba, nakahanap na naman sila ng bagong anggulo. So ano yung anggulo na yon? Eto yan,
Sa isang kampanya kahapon sa Zamboanga City, makikitang nakaitim na damit si VP Sara. Aniya simbolo ito ng kanyang pakikidalamhati, hindi dahil sa trahedya kundi dahil sa aniyay pag-abuso sa kahirapan ng mga Pilipino. So, isa yan mga kababayan, typical. No, typical po yan na ginagamit yung salita na yan. Na ginagamit yung mga gutom, no, yung mga salita na yun, gutom, kahirapan, korupsyon. Natural na yan eh. Lagi nating naririnig yan sa halalan eh. Every time na lang na may eleksyon, naririnig natin yan. No? Hindi pa ba kayo immune sa mga ganyan salita, mga kababayan? 'Di ba? Hindi pa ba kayo sanay sa mga ganyan? No? Doon sa mga bagong botante siguro. Oo. 'Di ba? Pero yung mga matatagal nang bumoboto, no, yung mga matatagal ng botante, immune na tayo sa ganyan. No, alam na natin yan na yung sinasabi nila, ginagamit nila yung kahirapan, yung gutom, korupsyon at kung ano-ano pa, mga mahal na bilihin na yan. Lahat ng problema ng bayan, lahat ng pwede mong ibato doon sa kabila, lahat ng putik na pwede mong ibato doon sa kabila, pwede nilang gawin yan pagka-campaign period. Ginagawa nila yan. No, wala nang bago dyan, mga kababayan. Kaya, kung sasabihin nila gutom, korupsyon, lahat na lang, no, hindi na bago yan. Ano na yan, kumbaga laspag na, no, yung mga ganyang linya, lalong-lalo na pagkakampanya, mga kababayan. Kaya nga ako nakaitim ngayon, araw na ito sa kampanya namin dahil nalulungkot talaga ako. Nagluluksa ako kasi pinaglalaruan yung mga tao na walang-wala. Pinaglalaruan yung mga mahihirap. Diba? Pinaglalaruan yung mga taong walang-wala, pinaglalaruan yung mga taong mahihirap, mga kababayan. Yun yung gusto nilang puntuhin dun eh. Diba? Na parang walang pakialam yung ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Parang yun yung sinasabi niya. No? Pinaglalaruan lang kayo ng gobyerno. Diba? Isang uri po yan, mga kababayan, kung paano nila sirain, no? O siraan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng magagandang adhikain, magagandang proyekto na kanyang ginagawa, mga kababayan. Ganyan sila. No, hindi lang ito si VP Sara, mga kababayan. Lahat ng politician, no, na makikita natin siguro sa ngayon, karamihan po dyan, ganyan. No, sasabihin nila, lalong-lalo na yung mga anti-government, no, yung mga ayaw sa administrasyon. 'Di ba? Maririnig natin 'yan. No, hindi na bago yung ganyang strategy. 'Di ba? Grabe yung mga panlalason ng mga salitang lason na ilalagay nila sa isipan, no, ng mga mamamayan, 'di ba, ng mga supporters nila. Grabe. Na hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, paulit-ulit na sinasamantala yung desperation, hunger, and poverty. 'Di ba? Sabi sa inyo, gagamitin yan eh. No? Desperation, no? Hunger, gutom, poverty, kahirapan. 'Di ba? Gagamitin nila yan. Hindi na bago yan. Hindi na bago yung ganyang statement. Hindi na bago yan, mga kababayan. Ano ba? Naririnig natin yan. Sa every time na merong kampanya, no? Meron yan, naririnig natin yan. And poverty sa ating bayan. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, ang pagtigil sa pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas ay patunay na isa lamang itong pangakong hindi kayang tuparin at marahil ay bahagi ng panlulokong may kinalaman sa eleksyon. Di ba? Malamang ma'am kasi hindi nila kaya talaga yan ibigay ng totoo yung 20 pesos ang kilo ng bigas. Kaya nila napatigil yan, kaya nila tinigil yan kasi alam nila na hindi talaga nila kaya ibenta. Sinubukan nila mag-promise na naman ulit na alam nilang hindi nila kaya ibigay. Ngunit Diba? Naanuhan nyo yun, mga babayan? Yung sinasabi niya. Yung paninira yun eh. Panlalason yun sa isipan, mga babayan. Yung mga ganun, no? Sasabihin niya na pinangako yan ng Pangulo na sinubukan nila pero hindi nila talaga kayang gawin. No, niloloko lang kayo ng gobyerno, niloloko lang kayo ng administrasyon, niloloko lang kayo ni Bongbong Marcos.
no, ni Pangulong Bongbong Marcos, ganun yung gusto nilang palabasin. Mga kababayan, ganun kasimple. No, yung idea. Nagets ninyo kung ano yung sinasabi ko? 'Di ba? Napakalinaw po nun, kaya nila sinasabi yung ganun, para malason yung isipan ng mga Pilipino. No, na, ay hindi pala totoo yon, ay hindi pala kayang gawin yun, kaya hininto. Ngayon, kung ikaw, no, hindi ka nanonood ng balita, no, at narinig mo lang, no, sa kapitbahay mo, uy, hininto yung yung 20 pesos per kilo na bigas. Sabi kasi ni Sara Duterte, hindi raw pala kaya yun, niloloko lang pala tayo ni Bongbong Marcos. So, parang gano'n. Diba? Ikaw naman, di ka nanonood ng balita, sasabi, ay gano'n ba? Ay grabe naman pala tong Pangulong Bongbong Marcos na to. No, grabe naman pala tong administrasyon na to, niloloko lang tayo. Huwag nating iboto yung lineup nila. Ganon yun. Diba? Ganon kasimple. Pero ano nga ba sabi, mga babayan, no? Bakit hininto po yan? No, yung 20 pesos per kilo na bigas. Ito po ang sagot dyan, mga babayan. Matapos dumugi ng mga mamimili ang unang araw ng rollout ng 20 pesos kada kilo ng bigas ng National Food Authority, pansamantalang ititigil ng Department of Agriculture o DA ang bentahan nito alinsunod sa utos ng Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng election period. Ang bawat benepisyaryo gaya ng mga senior citizens, solo parents at persons with disabilities ay pinapayagang bumili ng tig 10 kilo ng bigas. Sa kabuuan, 500 sako ng bigas ang inilabas para sa nasabing araw. Sinabi ni NFA 7 Acting Regional Manager Ovelito Baritwa na makikipagtulungan ang ahensya sa mga supplier upang mapanatili ang programa. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang rollout, ngunit nilinaw niyang wala munang bentahan ng bigas habang hindi pa tapos ang halalan upang maiwasan ang posibleng pamumulitika sa proyekto. Diba? Yan yung sinasabi ko, mga kababayan. Diba? Basag na naman sila rito. Diba? Kaya yung pinahinto, mga kababayan, dahil sa eleksyon. Kagaya nung sinasabi ko nung nakaraan, baka magamit yan sa pamumulitika. Diba? Baka gamitin, kaya gustong-gusto nila no, na magkaroon ng ganyan sa ibang mga probinsya, sa ibang mga lungsod, no, sa ibang mga rehiyon. Diba? Kaya gusto nila, sa amin din. Sana meron din ganyan. Sana sa amin din. Kasi nakikita nga, no, na may posibilidad na magamit nila, no, sa kampanya, sa eleksyon. No, na pwedeng pumabor sa kanila. Di ba? Yun yung iniiwasan ng COMELEC, mga babayan. Taliwas doon sa sinasabi no, ni Vice President Sara Duterte, no, mga babayan, na hindi raw kayang i-sustain ng ating gobyerno at hindi raw matutupad yan. Di ba? O eto pa. Dante, ibig bang sabihin ay kailangan ding i-apply ng exemption ang pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas? At pwede bang i-exempt yan ng COMELEC kahit sa mismong araw ng halalan? Magandang tanghali, Ella. Lumalabas. Ganun nga ang mangyayari. Kailangan pa ng exemption. Pero ang ginamit na termino ni Chairman George Erwin Garcia ay humingi ng clarification ang Department of Agriculture sa Commission on Elections. At pagdating naman kung papayagan ba ng komisyon na magbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas doon sa total ban mula May 2 hanggang 12, ayon kay Garcia, yun pa ang kanilang titingnan. Okay, so yan mga babayan, taliwas uli ito doon sa sinasabi ni BP Sara. No, na hindi raw parang sa umpisa lang yan, no, yung proyekto na yan, hindi na matutuloy yan. No, na hindi daw kaya ng ating gobyerno. Pero ano sabi dito? 'Di ba? Malinaw, no, na pwede kayong magbenta no, ng 20 pesos per kilo na bigas pero merong kayong kailangan. Kumbaga kailangan kayong meron kayong permit, no? Na kailangan ninyong ma-accomplish. No? Kailangan niyo humingi ng permit na sa COMELEC dahil nga iniiwasan yan no, na magamit sa pamumulitika. Yun yung dyan, mga kababayan. At saka baka mamaya, no, bilhin yan, no, magpabagsak,
Tapos i-plastic nila yan, no? Lagyan nila ng pangalan nila. 'Di ba? Yun yung iniiwasan diyan ng COMELEC. 'Di ba? Na magamit yung proyekto ng ating gobyerno, no? Yung proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, sa halalan. Oh, wala namang impact yan doon sa mga sa mga senador na inaano ng ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Sila ba nagbebenta niyan? Hindi naman. Oh. 'Di ba? Ganun lang 'yun, mag-isip-isip din kayo. Aba. Kayong mga nandyan sa kabilang parlor, parang totally nalaso na yung mga isipan talaga ninyo. Ano na kayo baga sarado na yung mga isipan ninyo. Mahirap talaga magpaliwanag sa mga taong sarado na ang isipan, mga kababayan. Kahit anong explanation ang gawin ninyo dyan. No, kahit nasa tama kayo. No, kung sarado ang isipan ng mga kausap ninyo, hindi ninyo kumbaga hindi ninyo makukumbinsi yan. Hindi ikaw na lang ang titigil kasi mananawa ka na lang no, na pag-i-explain sa kanila. 'Di ba? Walang nakikitang problema ang Commission on Elections o COMELEC sa launching ng 20 pesos rice project o pagbibenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas ng pamahalaan bukas. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, hindi naman umpisa ng absolute ban sa pamamahagi ng anumang ayuda ng gobyerno kundi sa Biyernes pa, May 2. Dagdag pa ni Garcia, ang payo nila na huwag na munang magbebenta ng subsidized o 20 pesos na kada kilo ng bigas mula May 2 hanggang 12 sa panahon ng total ban ng ayuda distribution. Paliwanag ng komisyon, may ibang panahon pa naman, partikular pagkatapos na ng halalan para iwas sa masamang impresyon na ginagamit ito sa pamumulitika. Diba? Opo, may suggestion. Total, 10 araw naman po yun . So, kung magbibenta po sila by tomorrow na mas mura, at least okay na po yun, nag-roll out na. Ang sunod na roll out, pwede naman po after the election para naman po hindi masabi na ito ay ginagamit sa pamumulitika. Ng exemption ng COMELEC ang 20 pesos rice project ng pamahalaan. Nilinaw ng poll body, hindi naman kasama sa exemption ang pagbebenta sa 10-day absolute ban mula May 2 hanggang 12. Kailangan pa niya na humingi ng clarification ng Department of Agriculture o DA sa COMELEC sa issue kung makapagbebenta sila mula May 2 hanggang May 12. Wala pa po sa kasalukuyan tungkol sa pagpapaklarify sa bagay na yan. Alamin po natin sa maghapon na ito kung maghihingi sila sa atin ng clarification. Kela mula May 2, araw nga ng Friday hanggang po sa May 12. So, nagsimula yan kahapon, mga kababayan. Araw na ng halalan, yan ay epektibo na ang 10-day na absolute ban sa lahat ng uri ng ayuda, particular ng Department of Social Welfare and Development tulad ng AIC, TUPAD, 4 Ps. Liban na lamang kung sila ay makahingi ng exemption mula sa Commission on Elections at pagbibigyan sila. Pero so far sa ngayon ay wala pang natanggap ang COMELEC na anumang clarification o karagdagang request para mabigyan ng exemption ang anumang ayuda ng pamahalaan. Alright, so yan mga kababayan, no? Malinaw po. No, taliwas ito lahat doon sa sinasabi ng ating Vice President Sara Duterte no, na ginagamit ito sa pamumulitika. Mga kababayan, ano sabi ng COMELEC para maiwasan no, ang pamumulitika? Diba? Para hindi siya magamit sa pamumulitika. No? Taliwas na taliwas doon sa kanyang sinasabi. Diba? The intention is very clear, mga kababayan. No? Parang ang intention, nakikita ko lang, ang intention is siraan yung proyekto. No? Siraan yung gobyerno natin. No, nakakalungkot lang kasi parang wala na silang ibang naisip, wala na silang ibang iniisip kung paano sisiraan yung ating gobyerno. No, kung paano sisiraan yung mga tao no, na sa tingin nila ay kalaban nila. Kababayan, mga congressman, mayor, lahat na. 'Di ba? Yun lang yung nakakalungkot no, na nakikita natin ngayon. Pero anong masasabi ninyo mga kababayan? I-comment sa ibaba ang yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace and health.